bibilin mo, ina-assume mo na. Pero wag yung pressure. Yung magandang tanong. Diba parang ibig sabihin mo, maganda ba? Ganito ang tanongin ko, di ba ang ganda? Di ba ang galing? Di ba ang dami nagbagong buhay? Di ba exciting? Kiniklaim mo na maganda, na positive na siya, kiniklaim mo na okay na siya kahit na hindi. Kahit na nakasumangot, kahit nakagantot ng laki ng butas ng ilong habang nagpe-present ka. Sasabihin mo pa rin sa dulo pag nag-closing ka, di ba bro? Ganda. Di ba ang galing? Di ba exciting? Okay lang ka mag-join. Anong package bibilin mo? Universe ba? Enterprise ba? Para bang ina-assume mo na mag-remember na talaga, wala nang objection. Yun ang ibig sabihin ng positive assumption. Ayan. One of the most impressive human relation skills being able to assume a positive outcome. Siyempre, hindi lang nakukuha yan sa verbal. Kailangan kasama yan yung good posture, confidence, tsaka competence mo. Ang hirap na, di ba, magkaiba yung ganito eh. Di ba ang ganda kesa dun sa, di ba? Ang ganda. Nagtanong ka pa. So, iba yung energy na dapat conscious din kayo sa posture ninyo, sa voice ninyo. Samahan nyo ng excitement, samahan nyo ng positive energy. Hindi yung sasabihin mo nga na, di ba ang ganda, pero ikaw mismo duda ka pa rin dun sa kanya. So, yan yan. It's all about good posture, confidence. Kailan? Most appropriate when your prospect needs to meet your solution. Tawag dyan mga qualified prospect. Alam mo, matagal na ako nagpe-present sa business. Natutunan ko yung, say, dati kong upline, magaling siya sa online, magaling siya sa offline, magaling siya sa presentation, magaling siya sa table talk. Noong kinakadi niya ako, pag sabing kinakadi, yung sinasama ka ng upline mo sa mga lakad niya. Yung upline mo may sariling prospect, pero gusto niyang makita mo bilang bago, paano siya kumusap. Ang tawag doon, kadi. Right? Kinakadi niya ako, pinapakita niya. Laging sinasabi sa akin ng upline ko, kasi table presentation, siyempre may mga ballpen kami. Lagi niyang sinasabi sa akin, tignan mo ako. Pag ilabas ko yung ballpen ko, ibig sabihin, yung prospect, ready nang makinig at positive. Pag hindi mo ako nakita na naglabas ng ballpen, ibig sabihin, hindi worth it yung prospect para presenta. Gets niyo ako? So in other words, ganito kasimple. Hindi sa lahat ng prospect magpe-present kayo. May mga prospect na qualified. So hindi lahat na, siyempre, pagka sa una pa lang, alam mo na agad, napaka-negative, magsasayang lang ng laway. Wala na mag-present. You have to come from a position na yung offer mo maganda, na hindi ka desperado makuwala. Ang hinahanap mo, yung mga taong naghahanap din sa'yo. Yes! Kaya nyo ba? You are looking for people who are also looking for you. Naghahanap ka ng mga taong naghahanap din ng opportunity. So, hindi mo pwedeng ipilit ng ipilit sa ayaw. So, hindi tinatawag ng qualified prospects. How? Understand someone's unique position and utilize the power of asking assumptive questions. So, again, assumptive questions, katulad ng mga binanggit ko kanina. Sa kape, anong mas gusto mo sa kape, tingin mo? Mas latte drinker ka ba or cappuccino drinker ka? Pag magpe-present, kailan na magkikita, pagka tinatawag mo yung prospect mo, kaya nagpo-follow up on the spot, kailan siya babalik? Kailan ka pwede? Sa Wednesday or sa Friday? Huwag ka magtatanong nung kailan ka pwede. Dapat magtanong ka nung kailan ka pwede, pero may choices. You get me? Kailan ka pwede? Sa Wednesday or sa Friday? Hindi yung, kailan ka babalik? Eh pag sinabi niya, next year, tapos ka na. Eh babalik naman siya yung nga lang, next year nga lang. Pagka tinanong mo kailan siya babalik, kailan siya pwedeng sa opisina, kailan siya available, every time you ask for a schedule, make sure na merong choices or merong choice. It's either Monday or Wednesday or Friday. Mag-offer kayo ng choices. Which of our coffee do you like? Kailan ako pwede mag-deliver sa'yo? Ilang latte ang bibilin mo? Ilang cappuccino bibilin mo? So, ina-assume mo na bibili na talaga siya, i-offer
that way. Hindi yung, bibili ka ba? Huwag kayo magtatanong ng bibili ka ba? Ang tanong nyo, ilan ang bibili mo? Anong bibili mo? Yung e-verse or yung pop namin? Yung e-verse o yung enterprise? So nandun lang sa mga choices na mag-join ang question. Are you with me? Ito applicable whether online or offline. Yan. Ask assumptive questions katulad ng mga sinabi ko kanina. Using a phrase or language that assumes the game is already done. Ask question that will lead to an agreement and yes. Ano ba yung mga tanong na laging ganito yan pag kami kausap kayong prospect? Leading question, lagi nyo siyang i-closing na may mga tanong kayo na ang laging sagot ay yes. Ano yung mga questions na ang tanong at ang sagot ay yes? Pagdating sa produkto, pagdating sa sakit, ano yung mga tanong na ang sagot ay yes? Di ba ang mahal magkasakit ngayon? Ano sagot? Yes. Di ba mga gamot, yung mga gamot, lalo na yung mga drugs and everything, di ba may side effect? Ano sagot? Yes. Di ba ang natural mas maganda kaysa sa artificial? Yes. Yes, Di ba ang natural walang side effect? Yes. So lagi kang yes and yes and yes, pero para pag binentahan mo siya, ilang holidays ang bibili mo? Yes na agad. Kasi yung utak niya, pinry mo ng yes, 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 yes. Saka ka yes, 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 by the time na i-closing mo, ilang holidays sabihin? Holidays ba o complete ang gusto mo? Yes na agad ang sagot, either complete or holidays. So pag nagtanong kayo, lagi nyo sasabihin sa sarili nyo, huwag na huwag ka magtatanong na ang sagot ay no. Tawa nyo? Laging ang sagot ay yes, positive nila. Halimbawa, which is better? Natural or artificial? Siyempre natural, di ba? Yes. Laging yes and yes and yes. Pagdating naman sa financial o pagdating sa marketing plan, o di ba? Sasabihin mo ngayon, di ba? Habang tumatagal